Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay mga boss, nasubukan nyo na ho ba tingnan sa salamin ho at kausapin ninyong sarili kung kayo ho ba'y mapalad? Yan ho aking tanong ngayong umaga. Mapalad kasi nakikita nyo inyong kalusugan, nakikita nyo inyong kalagayan sa buhay. Maaring hindi kayo kontento sa inyong kinalalagyan, diskontentado sa trabaho, walang katiyakan sa mga sinasabing kinikita mo sa iyong karera, sa buhay, propesyon. Pero kapag nakita mo ang kapwa mo, kilala mo at nakita mo, dati ganito siya, pero nakikita mo ngayon ang estado niya iba. Ang diferensya, ikay mapalad dahil kalusugan mo, normal ka pa. So yun ho mga tanong, kung minsan na sinasabi ho natin sa sarili natin, tinatanong natin, kinakausap natin sarili natin. The way you communicate to yourself, kung paano mo kausapin ang sarili mo, sa harap ng salamin, titingnan mo kung ikay may biyaya o dumarating o baka naman sobra na ang iyong pag-aatungal sa buhay na akala mo ikay aping-api na, kung minsan buisit na dehado na lamangan na pag-iwanan, pinababayaan, hindi pinakikinggan ang iyong kumpanyang pinagtatrabahuan, na palang pakialam sa'yo, di balan na lang kung anong mangyayari. So parang ala na rin ikaw pakialam, pero ikay kuminsan titigil at medyo, dahil lamang sa nakita mo sa dati mong mga kasama at medyo nakita mo, lamang ka pa rin pala. Lamang ka pa rin, maaring hindi sa pera, maaring hindi sa iyong karera, maaring hindi sa iyong sitwasyon, kung ikay nakikipag-unahan sa sinasabing ito'y sa struktura ng inyong kumpanya na gusto mo maging the apple of the eye of your boss. And only to find out na parang medyo nakita mo ang dati mong kaibigan, ganito na siya ngayon. O di kaya nasubukan mo na ba dumalaw sa ospital? Sa iyong isang kaibigan nakita mo, dinadaanan mo, tapos nakikita mo mga kalagayan at ikay nakita mo na ko, salamat sa Diyos. Ako isang mapalad pala. Sa aking sitwasyon na medyo hindi ko na nakikita, bagkos siguro na malalaman mo na lang kapag nakita mo ang kaibahan na hindi mo sinasadya. Kasi nakita mo ang kalagayan mo na ikay dapat magpasalamat, lumuhod, at say, thank you, Lord. Ako ho, si Ben Tulfo. Ito ho ang Bitag Live. Ito ho ang Bitag sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kumusta ho mga suki ho natin? Kumusta ho kayo mga nakikinig ho sa atin? Kumusta ho kayo na kuminsan madalang hong pagpasok ho natin na hindi naman ho sa sinasadya ho natin, may mga sitwasyon ng pagkakataon na kuminsan tayo ho ala sa ere kasi may mga commitments ho ako at medyo, yun din ho naman na pre-empt tayo sa mga kaganapan, nakikita ho natin mga Senate hearing o di kaya yung sinasabing, sabihin mga special coverages na kinakailangan i-cover. So yun ho sa akin lang, ano? Well, anyway, kumusta ho? Ay mga suki ho natin, yung mga nakikinig ho sa atin, yung mga suki ho natin sa internet, yung mga sumusubaybay ho sa atin sa ibayong dagat, yung mga patuloy ho nagtitiwala, at mga talagang hindi daw makompletong kalang araw, o di naman kaya pag sila ho'y nasa sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, Indonesia, sa Netherlands, sa Germany, sa Italy, South Korea, Japan, sa Australia, sa US of A, at marami pang ibang bansa na hindi ko nababanggit, pero alam ko ho, dahil ito ho yung mga nagbe-message ho sa atin, na kung minsan na pagtitingnan ho natin after the fact na post na ho natin yung programa ho natin sa YouTube, sa Bitag Official. Kami nga pala ay napapanood ho, real-time live. Just log on, bitagmedia.com, sa webpage ho ng Bitag Live. And that's Bitag Live ho. And ito ho, live streaming ho tayo. And sabay din ho, napapanood ho sa Bitag Official, bitagmedia.com.
Yan ho ang official website ho ng Bitag. Lahat ho ng mga palabas ho namin nandyan. And so, pwede ho kayong sumunod ho sa amin. Make your comment and give us your suggestion or anything, messages sa pamamagitan ho ng aming Facebook page. And that's facebook.com/bitagsaradyo or sa Twitter. Follow us and messages. Send us something sa twitter.com/bitagbentulfo. And umpisahan ho natin ngayon mga boss. Diretso na ho tayo. Ganda na ho ng panahon ngayon. Ano? Summer na ho. So nakikita nyo rin pati yung outfit ho natin. Summer. It goes with the weather. So lighter colors. Kung kayo ho'y medyo sunod ho sa fashion. And so there are certain colors, mga kulay ho na sinusunod pagdating ho ng summer. Kasi baka nakakalimutan nyo, kung minsan yung iba patuloy pa rin sa Pilipinas ho, dalawang weather lang ho tayo, wet and dry. And pag tag-ulan, that's when you wear yung mga darker colors. But pagdating ho ng mga, sabihin na ho natin summer, so you wear summery colors as well. Yung mga medyo napapanahon sa summer din. Okay, 17 after 10. Well, umpisahan ho natin. May mga tao ho sa ating lipunan na akala ho nila sila'y entitled. Sila ho'y may karapatan magmangalandakan, magyabang na dahil lapit sila sa administrasyon o di kaya sila ho'y yung mga sinasabing malakas sila kay Ganare, kay Poncio Pilato, kay Estas, kay Judas, kay Barabas. Sama mo si Satanas. May mga taong pakiramdam ho nila sa mundong ito na sila'y VIP, very important person, and they are entitled. Sa lansangan man, may mga iba dyan na may VIP, marunong ho sila tumingin na sila ho'y mapalad kaya hindi inaabuso. At may mga protocols ho, may mga protocols, may mga sinusunod ho kapag ikay VIP. Kung talagang VIP ka o baka gusto mo lang maging VIP. So ngayon, kaya ho natin sinasabi to, may mga iba pinangangalandakan ang kanilang pagiging chuchu, pagiging sip-sip, pagiging higop, na parang yung Poso Negro, kung isip-sipin ho yung mga sirang kubeta. Ganyan ho. Pinagmamalaki ang kanilang pagiging sip-sip. Pinangangalandakan sa mga maliit na tao na parang sila'y, bigyan mo ako ng pribilehyo kakaiba sa iba dahil hindi ako ordinaryong mamamayan. Iba ako, special ako. Putok sa buho ka. Do you understand, Sandra Cam? Ngayon, ako ho nagsasalita, whether true or not, this is what my topic is, and I'd like to center this topic, diretso na ho, unfiltered. Ito ang kaiba ng programang ito, may bayag ho akong sabihin, diretso na ho. True or not, the message should be clear. Kung tayo ho ay nasa administrasyon ni Duterte, kung tayo ho ay nasa administrasyon ni Notpa or ni Pinoy noon, kung sino man administrasyon ni pangpanahon ng kopong-kopong, iisa lang ho ang inaasal ng mga taong mayayabang. Ano ho yun? Entitlement. Meron silang kakaibang pribilehyo, kinakailangan ibigay sa kanila, kumbaga ito'y pinagkakaloob sa kanila kasi sila, VIP. Ay, mga pendehong putok sa buho. Pag-uuntugin ko mga ulo ninyo, mga kikis-kis ko mga ninyo semento eh. I mean, this is a general rule. So what kung malaking tao ka, kung ikay nasa media, kung ikay isang Bentulfo, kung sino ka mang Estas, Judas, Barabas, kulangot ka man o giganting ewan, hindi kinakailangan mga landakan. Hindi mo kinakailangan i-name drop kahit sino. Yan ho kasi kuminsan, sa Pilipino ho kasi, kuminsan yung iba dyan, magmamayabang para mapabilis lang sa linya o gusto nila VIP sila. Alam niyo ho kasi kung ikay VIP, makikilala ka, bibigyan ka ng respeto ng mga tao. Pag hindi ka nakilalang VIP ka, huwag sasaman loob mo. Kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ako? Katusan kita mamaya dyan eh. May mga ganyan. In general na ho aking mga sinasabi. Ang yayabang. Hindi ho ba? Well, ito ho, I'd like to be precise, tumpak sa aking sinasabi. Dininay ho ni Sandra Cam sa naiya ho na siya daw ho'y hindi pinagkalooban ng bilang espesyal na pagtatrato bilang very important person ng nakaraang buwan na nasa dyaryo ho yan. At yun ho ang parang lumalabas na parang gusto niya sabihin na nasa loob na ako ng ganitong establishmento. Hey! Bigyan niyo ako, pagkalooban niyo ako ng magandang, ito'y pakikitungo o respeto.
Makinig kayo mga potok sa buhong pendeho kung sino man kay Estas Judas Barabas. Ang respeto ay nakakamit. Hindi pinagkakaloob dahil sa pangalan ninyo kung sino man kayo. Ako ho kasi, I would demand respect because I know how to respect and I would first look at myself to be respectable. Bago ko ito'y, kumbaga, sabihin, respetuhin mo ako, titingnan ko muna sarili ko. Respetable ba ako? Malinis ka ba? Baka naman mabantot ka. Baka naman simbaho ng utot na bulok na. Pasintabi kung kumakain kayo. Sinisiguro lang ho natin. Kasi, pag sinabing, high-risk individual ako, baka pwede akong barilin anytime, kaya kinakailangan kong mag-stay sa sinasabing VIP lounge. Habang ako'y nag-aantay ng aking flight. Kung tagal lang ng VIP ka, di kumuha ka ng business class. Hindi ba? Ano ba sasakyan mo? Hindi ba? Alam ko naman sa bawat airlines, kung talagang kayo nasa business class, you have a VIP lounge which is considered as a business class. Nandoon ka sa business class, hindi ka hahalo doon sa mga ordinaryong taong mga amoy pawis, amoy kilikili, amoy putok. Kung yung tingin mo. Hindi ho ba? May mga iba nga, si President Duterte nga, hindi pinangangalandakan na siya ay presidente. Pag sumasakay nga siya sa aeroplano, doon sa dulo, economy, nahihiya pa yung mga stewardess na sabihin, po, lagay mo. Hindi, nagpapakita ang presidente natin na teka muna, hindi ko kailangan yan. What's the difference na ikaw, ordinaryong tao, hindi ka presidente, pagkatapos ng isang presidente sa likod, sa buntot ng aeroplano, sa dulong-dulo na. Ngayon lang ang katabi niya, security niya, siyempre, pag sinabing presidente na yan, Mr. President, lalagay namin kayo sa business class dito. You know, ang presidente ho natin, humble ho siya. Hindi na kailangan. Dito na, okay na ako sa dulo ng eroplano. Dito na lang ako at may spasyo ako, matutulog na lang ako hanggang papuntong Davao. Nakikita ko ho yan. Kahit na hong anak ng presidente, nakasabay ko sa eroplano, simple lang. Nahiya nga ako na makita ko ito. Nagkasabay ho kami. Galing Hong Kong ako. Pag pauwi ko, nakita ko, hindi ko masyado namukaan kasi mistiso ang anak ni President Digong, si Paulo, yung vice mayor ho ng Davao. He came in first to me and say, si Paulo, sabi ko, doon pa, hindi kasi, I don't know, siguro, iba yung aura niya, iba ho. So, humble ho, they make the first move. I should have made the first move. Pero, hindi ho ako nakakatiyak na parang kilala ko. So, he even first made, si Paulo ho, makikita niyo yung humble. Yung iba, wag kang tatabi sa akin, VIP ako, very important person ako. Narinig niyo ba? Ang yayabang ninyo mga putok sa buho kayo, parang akala kung sino kayo. Pareho lang naman ang kinakain. Pag pumasok sa bibig ninyong pagkain yan, papunta sa bituka yan, paglabas ng tumbon yung baho niyan, pareho lang naman . So, hey, come on! Listen! Kay pasintabi, lalagay mo ako sa langan. Ikaw talaga. Ikaw, technician ko, pilot ko. Malalagay mo ako sa alanganin. Delikado tayo niyan . Baka mamaya, galit sa atin yung MTRCB ba? Sorry mga bossing sa MTRCB. Kasi nasa TV, sa Action TV. Sorry sa KBP kung nakikinig sa atin, ha. Sige po. Pinapatawad ko na po ang aking technician. Pero, sige, ako, nadala lang po kami sa emosyon. Parang magkaroon ho ng entertainment value. Nakikita niyo na ho ba? Nag-shift na ho tayo ng demeanor. Parang galit. Ako ho, ganito lang ho estilo namin. Kaya ang point ho natin dito, kung kayo ho yung mga VIP, huwag ho kayo masyadong magmayabang. Kung sino kayo, hindi ba? Hindi na importante magmayabang nyo kung sino kayo. Yung mahalaga kung anong pinagagawa nyo. Di ho ba? Ano bang saysay mo sa lipunang ito? Ang identidad mo, ha? Kung gusto mong makilala kung sino ka, your identity is always connected to your self-worth, ang kahalagahan ng iyong mga pinagagawa. Hindi ho ba?
Ngayon, kung mahalaga yung pinagagawa, dikit sa identidad mo yan, yung ginagawa mo kasama pati kung ikaw ba'y maangas, bastos, hindi respetable, hindi marunong umunawa, laging nag-iisip na, ay, teka muna, ay ano ako? Ay, VIP ako! So, you must learn this. Kayo mga gusto maging VIP, gusto mong itrato naman. Your identity defines who you are if you understand the meaning of respect. And when you get the respect, that's your self-worth. Because you value respect kasama kung ikay bastos. Kung bastos ka, ay gusto mo respetuhin ka. Bastos ka na nga eh. Gumalang ka rin sa malilit na tao. Kung ikaw nga malaking tao, ikaw pang unang ngingiti. Ikaw unang magsabi, ay, kumusta? Kahit hindi mo kilala. Pag nagkangitian, ako kasi I have the feeling na kuminsan, pasensya kung yung iba ho, parang, pag ako nakatinginan, I smile. Tapos sasabihin, ba't iba ka sa in person? Iba ka, hindi ka, ang tapang-tapang mo, parang ang laki mo sa TV? Ganito pala. Oo po, slim lang po ako. Kasi nag-slim po ako kasi kulang na po ako sa kain eh. Biro lang, hindi kasama yun. Kasi gusto ko maging sexy kasi ang mga sumasabay ho sa akin mga makibiling kinitan tulad ni Apple. So, siyempre, pag nakasabay ako ni Apple, baka sa mapuntang attention kay Apple kasi mas sexy siya ako. Teka muna, ayaw kong inaagawan ako ng sinasamang eksena. Joke only! Just entertainment value. 10:27. Sabi ho nito si Joey Libanag, tama ka dyan sir, sa VIP, pa-VIP pa si Sandra Cam, akala mo kung sino. Wala naman siyang pwesto, mayabang kung Pangulong Duterte, hingi ng papa-VIP. That's, the reason is, listen carefully. Itong si Digong, he lives a simple life. He drives a pickup truck. May nagbigay ng chiting, siguro wag nang mainsulto. Ayan, may nagbigay ng Mercedes. Sige na lang, tanggapin ko. Sinong gustong bumili, bilhin yun. Hindi ko kailangan yan. Kasi ang presidente, pick-up truck lang. Pag sumasakay, sabi niya, kayong mga kabinete ko, wag na kayo mag-inarte. Mas magandang makita kayo sa mga economy class. Wag na kayo mag-business class. Ala namang masama kung kaya niyong bumili ng business class. Pero mas magandang we lead by example. Lahat tayo magpakita na makikihalubilo tayo dahil mga ano tayo naninilbihan sa taong bayan. Kung naninilbihan tayo sa taong bayan, huwag natin ipakita na parang mga leader tayo. Pati pag sa aeroplano, business class pa rin tayo. Ala namang masama kung kaya niyo mag-business class. Pero kung nasa business class, stay humble. Stay humble. Make the first move. Batiin mo lahat na pumunta sa'yo. Batiin mo, make sure na approachable ka. Smile. Always. Don't demand. Yun lang hong aking sasabihin. Huwag naman ho sigurong sabihin na ho natin sa bagay na parang akala mo kung sino tayo eh. So, that's the point na pinag-uusapan ho natin dito. I will deal on this particular topic. Kung kayo ho'y nakita ninyo na parang dikit kayo sa administrasyon at ang sinasabi ho natin kung pagkadikit ninyo sa administrasyon, mas maganda, nakakatulong kayo, ipakita nyo na karapat-dapat ang pagdikit ninyo, nakakatulong kayo sa tao. Kasi kung dikit kayo sa administrasyon, dikit kayo sa Pangulo, huwag nyo pahiya ang Pangulo. Nakakahiya rin kayong kakapal na mukha ninyo na ang Pangulo didepensa kayo sa inyong mga, ewan kung sabihin ko, pagka-stupidong mga gawain. Hindi rin maganda ang Pangulong dinumedefensa sa inyong mga kalokohan ninyo, mga potok sa buho kayo eh. Yan ang isang kagandahang loob ng Pangulo. Pero, para sa akin na lang, huwag na tayong lumayo. Respect. Respect others. And you know how to respect others. But make sure that you're also respectable. Sabi ni AJ Lin, Sir, paimbestigan sa Senado yan. Sinits, ang yabang, baka madamay yung presidente sa kayabangan niya. Talagang madadamay. Wala namang kinalaman ng presidente. Kawawa naman ng presidente. Kaliwat kanan. Napopombyang, nabebembang na kung sa harap, sa likuran. Sa itaas, sa ibaba. Kaliwat kanan, harap at likuran. Hindi ba? Salag dito, salag dito. Kuminsan, hindi na pinapansin. Pero meron pang iba. Lalo nagiging tuloy. Pabit-biting ka tuloy. Natiutuwa tuloy yung mga dilaw. Ganyan. Hindi ba? Sa isa kagawain ninyo. Kangyayabang nyo kasi. Si Angelo Valdovido. Ganyan talaga yung mga katulad ni Sandra Cam. Makakapala mo ka. Dapat yan. Pinagahagpas ng latigo. Unfiltered. Sinasabi lang ho natin. Hindi ako may sabi niyan. Si J.V. Valdez.
Idol Ben, hindi pa dapat paupuin yung Sandra Cam na yan. Wala pa sa gabinete. Mayabang na, dadamay pang Pangulo. Tama ka. Jake Gomez, take this as a good learning experience, Miss Cam. Pangulo nga, pag nag-airline, commercial lang ang gamit. Tapos, economy lang. Can you just see a president? Makatao talaga. So that's what you say. Si Kyrie Fernandez, thank you, Sir Ben. Nakaka-inspire. Sinabi mo kanina, lakas makapositive habang buhay may pag-asa. Kanina yung sinasabi ko, how lucky you are. Malalaman mo lang kung ikay marunong makiusap sa sarili mo at kinakausap mong sarili mo. Pag kinakausap mong sarili mo, hindi ibig sabihin ikay loko-loko. There are moments in your time, may mga pagkakataon tahimik, ikay uupo, pagkatas tinitingnan mo sarili mo. Bakit ba nagdaratingan ang mga biyaya sa iyo? Sasabihin mo, ay magaling ako. Galing talaga. Galing ko talaga. Dahil sa kagawaan ko, galing ko. Sang araw, baka maparusahan ka namang pong may kapal, makikita mo, galing tapos hindi ka na makakilos, nandyan ka na sa isang lugar. Ibig sabihin, pinararamdam sa inang pong may kapal. Oy, di ka ba marunong magpasalamat? Yung mga mayayabang, kaya yung mga mayayabang makinig kayo, baka isang araw, ang lagapak ninyo, matindi talaga. Ang taas ng inyong matayod ang lipad ng saranggola ni Pepe, tapos ang bagsak niyan, ewan, sa putikan. Sa maniwala man kaysa hindi, ito ho si Ben Tulfo nagsasalita. Ako ho sa aking programa, ginagamit ko. Pag pwedeng pag-uusapan ng politika, we can talk anything under the sun, unfiltered. No holds barred. Pag kayo ho'y medyo naging paksa ng aking topic dito, don't take it personally, rather listen. If you're thinking to take it personal, come on, take me on. I'll take you on. Magbabalik ko, stand by. Okay, wild thing, wild thoughts. Okay. Okay, bababa raw natin music niya, ano? Bakit ho wild thing? Siyempre, pag may wild thing, may wild thought. Hindi ho ako magiging presidente at CEO ho ng isang network, Kasi akala ho nila, ako daw ho ata baka magiging CEO dahil nagbibihis ako ng ganito. Alalang ho akong pera, kayo nagbibihis ng ganito. Kung inaakala nyo ako mag-a-assume as Chief Executive Officer and the President of a network. Sarap pakinggan. Music! Pera! Come on, hold me tight. Wild thing! Easy. Tapos na ako dyan, pagiging disc-jockey ko ng araw, ilang dekada na nakalipas. Pwede ba? Tumigil ka na nga dyan, Bentot. Nag-i-emote ka na naman, disc-jockey ka. This is 2007, it ain't 1986. It's not 1985. Tapos na. Ay, kumusta nga pala si Bobby Ante? Bobby Ante, how are you, Hillbilly Willie? Si Mike Enriquez, kumpare ko ho yan sa kasal. Anyway, there was a time, nag-uusap po kami, yung mga good old days of a disc jockey, kaya may magkapilyo ho kami. So medyo kapag nakita nyo ako gano'n kapilyos, because I'm a DJ before, hindi pa rin mawala Hit it! Music! Ay. You move me. Tama na, napag-aalata tuloy ang edad natin dito Sus Mariosep. Lumang tugtugin yan. Sabi ng millennials. Karamihan sa inyo, mga millennials dyan, yung mga co-pilot natin. Sino bang Gen X dyan? By the way, pag sinabing millennials, were born back in 1981. So, yung mga Gen X, yung mga 35 and up. Yung aking co-pilot, hindi. Ano ka na Baby boomer ka yung mga millennials nga para ito, born 1981. And then, yung mga Generation X starts, sabihin na ho natin, ito na ho sila yung mga 36 up. And all those baby boomers, hello, Cherry Baile, baby boomers, and the rest. Yung mga nasa 55 hanggang 75, boomers! Karamihan sa kanila, retired na. Bakit natin pinag-uusapan? Entertainment value lang ho yan. At may kunting trivia ho para medyo may kunting kasiyahan at 10:42. Ito ho ang Bitag Live. No, this is not a music station. I'm not one of this jockey na talagang naghihiyaw-hiyaw dyan sa, on this particular time slot. Basahin ho natin. Ito ho yung mga nagpadala ho ng kanilang mga respond dito. Sabi ni Eve, respect
can't be gained by asking others to respect you, but by humbly showing the right attitude. Tama. Sa Twitter, si Marlon, ang respeto ay pinagtatrabahuan, hindi basta't nakukuha lang kung saan-saan nasisirang imahe ng mahal ng presidente natin. Sabi ho ni Marlon. Sa Twitter, si Luca, pag inunayang yabang, yan ang resulta. Si Sean Dongdong, Sir Ben, you can gain respect if you respect yourself first. Ano ba sinabi natin kanina? Yan ang dapat tandaan ni Sandra Cam. Nagmamagaling. Ano kayang work niya? Taga-Bulgar lang naman ang mga scandals, yung mga baho. Kailangan natin ng waste disposal consultant, waste disposal. Pag sinabing waste disposal, mga basura at mga baho. Kailangan din natin ng tagapag-amoy ng baho. I don't have the stomach and intestinal fortitude para umamoy ng baho. May mga ibang tao dyan. It's a specialty, okay? Si Juan Baduria Jr., good morning po, sir. Lalo siguro maging mayabang yan pag nasa pwesto na. God bless you po. Sir Remy Fernando, sana interview mo muna si Sandra Cam, kunin mong side niya. I don't make interviews. I make my own analysis, and I'm only saying a certain standard na dapat sundin. Hello? Pag sa Bitag Live, kami ho, we make analysis on what people would do on a certain standards na dapat maintindihan nyo. Don't make me like the others na kukunin ang side because that's not my job. Reporters will do that and some anchors will do that. In my case, I draw the bottom line. The bottom line is respect and be respected. Whether you say it or not, somebody else complained, and that's the basis. You can deny it or not. I will talk about something else similar to the situation para hindi maulit. Get it? Let's get it on. 10:44. Si Mike Pasqua. Good morning, Idol. Sana napaka-unprofessional ginawa. Okay, ito ho yung mga respond ho sa atin. Siya ang di siya bagay gabinete ng Presidente Digong. Baka maging sikat lang yan ang ulo ng mga supporters tulad namin. Anyway, sige, tapos na ho tayo kay Sandra Cam. I'm not here to hit Sandra Cam, but I'm only saying to say, any one of you na parang similar situation na mauwi sa ganito, I will rebuke you. Akong unang magsasalita rito without saying directly kung totoo o hindi, meron pamantayan. Kaya ang pag-aanalisa ho, meron tayo laging basihan sa mga sinasabi ho natin. May mga panuntunan. Meron hong sinasabing ethics at meron hong sinasabing norms and standards. And it comes also on the way, yung sinasabi ho natin, yung personal, professional, interpersonal relationship with others, and your standing in the society. And the more respectable you are, the more you be humble. Because the more that you expand, the more that you shrink and decrease. Kasi mataas ka na eh. You reach out. Never demand respect. If you're respectable, it comes in a territory, they will respect you because of what you do. Get it? Yun lang ho atang pinag-uusap. 10:45. Anyway, dito na ho tayo. Mga boss, baguhin ho natin yung ating topic. Ito ho sa akin, mga boss. Ako ho, I'll make this very quick and short. And sometimes, depende ho kung kayo susundan, analysis ho tayo. Analyze this. Sino ho ba ang nasa mga, ano hong composition ng sinasabi ho nating, itong sumusuri ho, kung talagang itong Commission on Appointment or CA? Are the people composed of the members of the CA people with integrity? Do they have any vested interest? Meron ba silang pinangangalagaan at pinoprotektahan? Meron ba silang tinatagong mga motibo sa likod ng kanilang pag-upo sa pwesto? Sila ba'y respetable? Sila ba'y may integridad? Katanggap-tanggap ba ang kanilang mga gawain? Sila ba'y may kredibilidad? Lahat ng yan, susuriin ho natin yung sinasabi ho natin, RAEC. Alam nyo mga boss, ang Commission on Appointment is there to basically look at yung mga choices ng Pangulo.
Nakita na ho natin si Yasay and whatever reasons, kung ano man yung nangyari kay Yasay, it's because napatunayan ho siguro talaga kay nag-inconsistency doon ho sa citizenship. That's another story. Ang Pangulo ho kasi, pag naglagay ho ng tao na ikaw gagawin kong Secretary of the Department of Environment and Natural Resources, iyan ho ang itinutulak ng Pangulo sa dahilan na nakikita niya crusader advocates ho, itong si Gina Lopez. And I was once opposing Gina Lopez on some issues, but in this case, you know, I looked at everything and I would have to analyze. I'll take a stand. I'm not taking side. Wala ho akong pinoprotektahan dito. Ako ho'y naninindigan lamang sa aking mga sinasabi. Analyze this. Bakit kinakailangan mo pa isa lang sa commission on appointment? Lalo-lalo na kay President Digong. Alam naman ng mga nasa commission on appointment na ay nilagay, tinutulak ni President Digong, iyan ang magiging environment secretary natin. Sa dahilan, may mga nakita siya roon. Ngayon, yun hong sinasabing sistema ho natin. Ngayon, mga boss, pag titingnan ho natin kung si Gina Lopez ay gana rin na sinasabi nila hindi yung competency niya kine-question. There are certain standard na tingnan ho natin. Idealismo, sometimes sabi nga nila, not in the real world, not reality sa mga idealismo at mga, sabihin na ho natin, pamantayan itong si Gina Lopez kung pag-uusapan. Yung environment at saka yung kanyang mga ideals and principles. Iba ho talaga pag crusaders Iba ho pag advocates If I may, you may disagree with me. You can disagree. Whatever it is that you say. An advocate or a crusader. Meron siyang idealismo or may pamantayan siya, may prinsipyo siya na kuminsan mas mataas doon sa sinasabing pamantayan na kinakailangan ng isang tao na ilalagay mo doon sa sinasabing departamento, mamununo doon because ang trabaho ay to regulate. Regulatory. So magkaiba. Regulatory, advocate, crusader. Pag pinagsama mo yan, may konting conflict. Tingnan na ho natin, may problema ho ba tayo sa ating mining industry? Check number 1. Of course meron. Kaninong kasalanan ho itong mga problema ngayon sa kasalukuyang mining natin? Kasalanan ba ni President Digong o kasalanan ng mga dilaw noon? Kasalanan ng mga nakaraang presidente? Kasalanan ng mga panahon ng kopong-kopong na ang ating kalikasan ay hinalay and the environment, ng mga environmental rapists? Hindi ho natin nilalahat. Let me talk to you about this because unang-una, samang problema kung nilagay ho ni President Duterte. Nung araw pa, anti-mining na ho talaga si President Digong. But watch this! Nakakasiguro ba si President Digong na mapaligid niya dyan, mga kung sino mga dikit sa kanya na wala ring interest sa mining? Mga potok sa buhong pendeho mga yan. Mabait lang ang Pangulo. Kung ako lang ang Pangulo, pagtatadyakan ko sa lalamunan yung mga didikit-dikit sa akin, pagkatapos akala mo kung sino, mga... kaya ganyan ho, may mga kinikilingan, may mga interest kasi, may mga motibo. Suriin nyo ho yung mga nandyan sa Commission on Appointment. Tingnan nyo ho isa-isa dyan. Ito, pag-imbestigahan ho natin. Sila ho yung mga politiko. Alam nyo mga politiko, the art of telling a lie and the art of just manipulating. And they're out there to make laws. Sila ho'y gagawa ng batas, hindi ho para sumuri kung sino karapat-dapat. It should be, yung composition yan, dapat tingnan ho natin. Lalo na yung isang babae dong alis sa ato. I'm not judging her, but look, listen. Saan ka bang distrito, saan bang probinsya, saan bang rehon? Hindi ba? Saan damakmak na mga minahan dyan? Ano ba? Pag ang iyong komunidad nakikinabang sa minahan, naturalmente, mga tauhan mo nakikinabang dyan, ang leader nakikinabang din. Alang masama dyan kung ang pakikinabang mo dyan ay tamang pamamaraan, hindi ka nakakasira sa kalikasan. Pero kung ang leader bulag, pipit, bingi, na nakikita mo ang paninira, panghahalay sa kalikasan, nababastardo ang kalikasan, bastardo na rin kayo. Kaninong kasalanan? Kay Gina Lopez dahil sasabihin nyo, hindi due process? Kung di ba naman kayo isang katerbang mga ulul? Anong ulul? You laugh out loud, ang ibig sabihin noon. Hindi as in ulul, sira ulo, kasi kung sira ulo kayo, wala kayo sa katinoan, wala kayo dyan. Hindi ho ba?
Ngayon, kung you laugh out loud, you keep laughing out loud because you're laughing out all the way to the bank. Yun ang ibig sabihin. You're laughing all the way to the bank. You wild thing. Music. Yeah. You wild thing. Okay, that's enough. Okay, never mind. So kaya ho natin sinasabi ito mga boss. Akala nyo kayo dyan sa CA, and I'm not defending Gina Lopez. Gina Lopez is just a pawn. Whether you support her or not, you are linking that kay Digong. Si Digong is good enough to say, you listen to me, kayo mga nasa CA, you mga mining na mga talagang mga violators. Kayong mga violators ng mining, alam ko naman kung sino ang pumoprotekta sa inyong iba dyan, mga demonyong bumubuling dun sa akin eh. Bumubuling as in si Digong talking. Parang ganito niyan, kung ako ang presidente, pagkatapos dikit sa akin yung iba dyan, tapos yung iba, kunyari kapartido, kunyari kasama ho, kunyari mga chokarang ko. Pero naaamoy ko yung mga kulay at ang mga amoy ko mga bahot, antot na mga yan. Yung pala sila ay nasa, nasa mining. Huwag na lang ho natin ito na lang ho, kapain nyo na lang ho, ano? Sira na ho yung kalikasan natin eh. Open pit mining. May mga responsable. Alam nyo ho kasi, alam ho ng ating mining industry, yung mga principal ho ng mga potok sa buong pendeho, yung mga bunch of, murahin ko kayo mamaya. Easy. Wild thing. Music. Come on, wild thing. Wild thing. Pukaw na mo. Ibig sabihin, gising na mo. Mata na mo. Tanawa diha. Unsa nang hitabo sa inyong lugar ninyo. Ano ibig sabihin yan? Tumingin kayo. Paligid nyo. Ang kamo mga diha, mga Bisaya. Pukaw na. Pukaw na mo! Ang ibig sabihin yan, gising na kayo. So, ano hong ibig sabihin nitong aking mga pinagsasabi? Mga boss, you know, it's a question kasi para sa akin, talagang may mga paglabag. Hindi na pinag-uusapan yung due process. You skirt by saying, may due process na paglabag. O, teka muna. May mga compliant at may mga violators, and they violate with impunity because they're being protected by these protectors, and some of them may mga protectors dyan sa CA. Gina Lopez is not the issue, it's the president. You think na medyo nakuha nyo na si Asay, and then you're gonna take away Gina Lopez, you're exposing the weakness na, dito lang natin titirahan ng Pangulo. Ang karamihan sa inyo, even before na umupo yung Pangulo, ang dami ng pambabastardo, panghahalay sa kalikasan ng panahon ng dilaw. Alam niya ni Panghi. Alam niya ng mga nakaraang presidente. Ngayon, pumasok tong, sabihin na ho natin, sabi ninyo, tarantadong presidente, kasi tarantado ni Ben Tulfo. Kinakailan siyang tarantado para tapatan yung mga tarantado at barumbado para magkaintindihan tayo sa inyong mga katarantaduhan, kainyong kagaguhan. Kinakailangan siyang tarantado rin at marunong magsalita ng pagiging tarantado, pero ayaw ko maging pendeho. Or ganun din si presidente. So, kaya harap-harapan, parang pinakikita, ginigisa ninyo. Ang ginigisa nyo dyan actually yung Pangulo. Yung Pangulo supporting the Gina Lopez. So what you're saying, you're gonna turn them down? So the next time sasabihin na iba, ganun lang pala kadali. Down natin ng Pangulo. So that's the first and foremost. Ginaya ho natin yung sinasabi nga ni Cito Beltran, Ben. Cito Beltran, good morning nga pala. Ginagaya natin yung sistema, constitution natin, pattern after the US. Do we really know exactly what it is? But let me say, look at these mining companies and the principle. Bakit ho, nasabi ho ni President Digong, except for Felix Mining, na compliant, wala hong problema. Na-mention mo sa balita yan. Why are others not in defense because nasa TV5 ako or whatever? Pangulo nagsabi niyan. Wala hong problema. Bakit yung iba? Hindi ho ba? Kahapon. So ngayon, ako ho kasi, nakikita ko lang ho rito,
kinakailangan ho talaga ng pagbabago, malaking pagbabago. Incidental lang ho, may isang presidenteng matapang ho kung sa pananaw ninyo tarantado, barumbado, so be it. Kinakailangan kasi mga tarantado at barumbado rin kayo Naninira kayo, nanghahalay kayo ng kalikasan Kaya marunong din magsalita ng inyong lengguwahe, hindi nga lang madiretso ng Pangulo, kayo dyan, mga barumbado at mga tarantadong mga nandyan sa CA, makinig kayo! Kaya hindi lang pwede magawa ng presidente kasi, co-equal branch yan, mga e-composition yan, mga nasa kongresong iba dyan Yung iba nga dyan, lapit ngayon kay Pangulo, kasama pa sa Pangulo mayroong, yung isa nga dyan, sus nananaba ng muha, sus Mario Josep, wala nang baba, parang ulong dinikit na lang, sus Mario Josep, sa sobrang kabusugan, pakasakiman, tapos kung uupo kayo, ang binibira nyo si Gina Lopez. Si Gina Lopez hindi ang issue rito. Si Gina Lopez is just, a person, a crusader, pero ayaw nyo ng pagbabago kasi ayaw ninyo ng isang, sabi nga ninyo siguro, tarantado yung Pangulo. Kinakailangan natin tarantado. Kapareho ko. Inaamin. Kung gusto nyo sabihin tarantado si Ben Tulfo, so be it. At least nagkakaintindihan tayo kayong mga tarantado. Dahil nasalita ako ng inyong mga lingwahe. So yun lang home point dito. Let's just see kung anong move nitong CA. Nagsalita na ang Pangulo, binantaan ng mga minahan. Panahon-hunin dilaw, panahon-hunin ni Mar Rojas, panahon-hunin itong si Irice, maingay ng liberal. Sino bang mga supporter ng mga lintek na mga sa eleksyon? Hindi ho ba? Ang dami, paggamit ng helicopter. Tanong mo kay Mar Rojas, tanong mo kay Irice, mga dilaw. Hindi ho ba ang ganda ng support niyan? Ngayon, ayaw ko although look at the situations na kayo, if you will succeed in bringing down Gina Lopez, the next thing that you will do, you will play, kaya pala natin tong si President Duterte, kaya natin mag-destabilize ang daming bilyon ang kinikita rito, bilyon, sama-sama tayo, kapag hindi natin nakuha ang gusto natin, pinatitigil tayong halayan ng kalikasan, abay mag-destabilize na tayo, may pondo tayo. LOL! Laugh out loud! And-expose kayo. Dahil na mismo kay Pangulo yan kay President Digong. Ang kalaban nyo rito si President Digong. Hindi si Gina Lopez. Hindi lang kayo makadiretso. Diretsuhin nyo, sabihin nyo kay Pangulo. Ayaw ninyo kay Gina Lopez dahil ayaw nyo rin. Kasi gusto nyo ituloy yung inyong mga katarantaduhan, kagaguhan sa minahan. Kaya ganyan. Si Leonard Alvarez, wag po tayo pakatiwala sa lahat ng tinatalaga sa gabinete. Baka dyan, nag-aalala siya. Dyan, bantayan, bantay sa lakay. Sa hirap na hirap silang aprubahan ang appointment ni Ms. Gina Lopez. Kitang-kita naman ang malaking pagbabago sa DNR. Si AJ Kong CA, kahit hindi naman kasapi tulad ni Sani, kung makatutol, kasama sa boto. Sus Mario Josep, si Gregorio Yabyabin, Why this CA is questioning this person who is doing the right thing for the country? Why don't this CA go to the site and investigate what has been done to the land because of the greed of the mining companies? Not all, but marami ho sa kanila. Si Digong ho ang target, hindi ho si Gina Lopez. You understand that? Ayaw ho nila dahil tingin ho na sa Pangulo, tarantado yung Pangulo natin. Kung kinakailangan maging tarantado ang Pangulo, barumbado, sige. Kung kailangan maging gago, kapareho nila. Pero hindi ho siya ganun. We can talk that language, and I have that ability too. That's exactly what I'm doing. Pasintabi lang ho, kung hindi niyo gusto ng aking lingwahe, hindi ho para sa inyo. Direktamente ho yung aking mga sinasabi, pagos hanggang buto, doon sa mga putok sa buong iho de cabron, iho de puto. Wala na hong oras. See you tomorrow. Adios.